O, sabi ni Vox Populi, Vox DA, walang mangyayari kung kanya-kanya kayo. So, yan pong pahayag nyo na yan, sabihin nyo yan dun sa iba. Kaya nga po may hakbang na maisog, ang titigas ng ulo nyo eh. O, naliligaw kayo ng landas. Sabi ni Ma'am Leslie D, huwag mo muna basahin ng komento, magpaliwanag ka muna para distract. Hamakin ninyo kung hindi ako nagkakamali, yung second day yata, first day, may nagpadala dyan, food pack, 10,000. No, yun yung mga naririnig natin. Saan napunta yung pagkain? Sa food handling lang, may problema na. Nabulok yung 10,000 pagkain na yan. Alam nyo, sorry don't get me wrong again. Pagod na po ang taong bayan. Lalo na yung mga OFW. No? Lalo na yung mga OFW na handang sumuporta. Puta, support ng support. Saan napunta? Walang malinaw na plano eh. Ano ba malinaw na plano dyan? Tandaan ninyo, ang EDSA Shrine, yan ay epitaph or landmark ng mga dilawan. Kaya nga sinabi mismo ni Tatay Digong, ayaw niya ng EDSA people, ng EDSA Revolt, kasi that will reminisce the EDSA People Power Revolution. Sa dilaw yan eh. Sinabi din ni BP Inday, hindi EDSA. Wala dyan ang kalaban Malacanang. Now, meron tayong event dyan sa BMMC. O ano nangyari? Ayoko nang magsalita tungkol dyan. Pero, sana mga kababayan, maliwanagan kayo. No, kahit po sa Biblia, pinag-iingat po tayo sa mga bulaang propeta. Ilang beses nyo na nakita si Tatay Digong sa stage ng hakbang ng maisog. From Davao, Cebu, Dumaguete, Tacloban, nung ginurgur kami, nandun din kami, sa Bustos, hindi rin natuloy, nag-press conference kami dyan, although hindi nakasama si Tatay Digong. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino bang ayaw makiisa? Kami ba? Ang hakbang na maisog ba? Ang ayaw makiisa? Kaya pasensya na kayo dun sa mga vlogger. No? Nakakala mo kung sino magsasalita dyan. Pasensya na kayo. Kasi, kaya ko po sinasabi to. No? Wala naman akong di kung magalit kayo sa akin, magalit kayo sa akin. Pero, kung hindi ko sasabihin to, paano tayo magkakaroon ng malinaw na direksyon? So, this will be the first and last time na ika-clarify ko po yan. Walang command ang hakbang na maisog na magpunta ng EDSA. Ang command is to protect Attorney Zulaika Lopez and protect the Vice President sa Veterans Memorial Medical Center. Pero ganun pa man, yung mga maisog vloggers natin, nung nagkaroon dyan sa EDSA, nagpuntahan lahat dyan, di namin sila pinigilan, di namin sila sinaway. Malayang nagpapahayag po tayo dito. Ngayon, kaya po ini-encourage namin kayo na pumasok sa TOPS Coalition para magkaroon tayo ng isang direksyon, isang linya. Para wag mapangunahan. Kasi katulad niyan, sa nakikita ko personally, sasablay po yung EDSA na yan. O kanino isisisi yan? Sa Duterte. O ngayon, hindi nyo masisi diretsa. Ang mga Duterte, sino sinisisi ninyo? Maisog. Si Atty. Vic, sinisisi ninyo. Kung at the end of the day, maisog pa lang hahanapin nyo, bakit hindi kayo nakipag-coordinate sa hakbang na maisog? Diba? Si Atty. Glenn Chong, isa po sa resource person natin sa hakbang na maisog yan. Nagpunta rin dyan, nagsalita dyan. Pinigilan ba siya ng hakbang na maisog? Hindi. Diba? Hindi po tayo naninisi dito. Ang issue unang nanggaling sa nag-organize dyan sa EDSA. Sinasagot ko lang kayo. Please don't get me wrong. Ang purpose po ng pagla-live ko ngayon na ito, para bigyan po ng pansin to, maintindihan ninyo.
Instead na hanapin ninyo si Atty. Vic Rodriguez na hindi pa naman senador, instead na ang pagtunan ninyo ng sisi ang hakbang na maisog, why guys don't call Senator Bato? Eh yan Duterte yan eh. Papuntahin nyo dyan sa EDSA. Bakit hindi nyo tawagan si Senator Bongo? Papuntahin nyo dyan sa EDSA. Bakit hindi nyo tawagan si Senator Robin Padilla? Papuntahin nyo dyan sa EDSA. Bakit si Atty. Vic? Bakit nahakbang na maisog? Ano magagawa niyang tao? Diba? O, tapos yung mga iba dyan, bida-bida. O, itong si Ka Eric, bida-bida. Akala mo, siya yung nag-organize dyan. Alam niyo yung MAD, walang tao yan. O, nakisama-sama dyan. Nakisama-sama sa nagpunta dyan. O, pagkatapos, sisigaw, nasaan hakbang na maisog? Alam mo, Ka Eric, no, may nagsabi sa akin taga Seminay, duwag ka daw eh. Pamakin mo nung ginugurgur yung KOJC, umalis ka doon, nagpunta ka dyan sa liwasang Bonifacio. Ngayon kaya ako nagpapahayag ng ganito, eh masyado na kayong nagmamalabis kasi. Masyado na kayong sumusobra sa paninira. Pasensya na kayo. This is my personal opinion. Hindi po ako inutusan ng hakbang na maisog. Pero ang dami ko pa natatanggap na messages eh. Binabash ako eh. Binabash ako sa messages. Eh kung ibabash nyo ako, edi ibash nyo si Tatay Digong. Bakit hindi si Tatay Digong ibash ninyo? Eh nagsabi na nga na ayaw niya sumuporta dyan sa uprising na yan. Diba? Kung Duterte supporter kayo, dapat hindi matigas ang ulo nyo. Kami nga, may direct order, sumusunod eh. O pagkatapos kayo dyan, sasabihin nyo, bida-bida. Eh, sino ang bida-bida sa atin ngayon? O ngayon, nararamdaman ninyo, mukhang magpe-fail yan, tuturo nyo maisog. Eh di tama yung analysis natin. Baka part yung mga yan, yung mga tao dyan, no, baka part yung mga yan, ng tinatawag nating divide and conquer. Wala naman pong sinabi na nawagan mahakbang na maisog dyan. Ako ay just caught in between when I was in Liwasan. Kasi ang daming makukulit eh. Bakit nandiyan kayo? Kino-question kami. Bakit nandiyan kayo? Eh, mga ulol pala kayo eh. Ang lahat ng organisasyon, may mga kanya-kanyang hakbang po yan. May mga kanya-kanyang set of activities, may mga planning na ginagawa yan. At wala sa planning na hakbang na maisog. Yung EDSA na yan. Ang plano ng hakbang na maisog, isupport ang labor sector noong November 30. Wala rin po sa plano ang Veterans Memorial Medical Center. Nag-divert lang dyan yung ibang mga kasamahan natin dahil nga, biglang kinontempt at dyan dinala si Atty. Solayca. Okay? I hope mga kababayan, nalinawan kayo dyan. Now, kung organic po yan, hindi ko din kayo inaano dyan. Hindi ko din kayo binabash. At least po, nagpapasalamat ako sa inyo at saludo lahat sa inyo na nandyan sa EDSA. Kasi nasabi nyo, hindi naman na Duterte to, kami na to. O, di good. Diba? But the question is, kaya bang isustain yan? Yan din po ang tanong ng ating Vice Presidente sa isa nating kasamahan about dyan. She is worrying, kaya bang isustain yan? Anong aasahan nyo dyan? OFW? So mga kababayan, timing is everything. Kung talagang kayo, gusto nyo talagang makiisa, hanapin nyo yung tamang landas. Kung ayaw nyo sa maisog, yan magagawa namin. Eh di huwag kayo magpunta sa maisog. No? Pero, kung mag-i-initiate po kayo dyan, ng mga ganyang pagkilos, please, huwag nyo gamitin ng Duterte. Kasi ang dami ng problema ng mga Duterte. Diba? Punta kayo dyan, Duterte! Duterte! Ganun kayo ng ganun. Hindi nga alam ng mga Duterte yung plano nyo dyan eh. Huwag nyo na pong dagdagan ang problema ng mga Duterte. Madami na silang problema. Ako sinasabi ko to, hindi po bilang spokesperson ng mga Duterte ha.
Sinasabi ko po ito bilang supporter ng mga Duterte. Itama natin yung mga pagkilos. Pagkatapos ngayon, hindi nyo kami nakita dyan. Kung ano-ano pinagsasabi ninyo. O sino ngayon yung nagwawatak-watak sa mga Duterte supporter? May tinatawag tayo sa corporate world na taking ownership. Ano po ang ibig sabihin ng taking ownership? Yung taking ownership ngayon, ginagawa ko ngayon, na dahil binabanatan yung hakbang na maisog, no? Bilang part ng hakbang na maisog, tinitake ko yung ownership para idepensa yung mga paninira ninyo. Kayo, yung mga organizer dyan, dapat mag-take ownership din kayo. Na pagka nag-fail yan, sabihin nyo kayo yan. Paliwanag nyo sa taong bayan, ba't ba kayo nag-fail? Hindi yung mag-finger pointing kayo kasi ang maisog eh. Kasi si Atty. Vic eh, pinagkagulo-gulo nila yung tao. Hindi ganoon. Tandaan ninyo, yung pong ginawa na yan, yung build-up na yan, may tao po dyan na talagang nagtutulak na mangyari ang people's power. Maniwala kayo sa akin, ayaw ko lang sabihin. So meron pong personal interest yung ano dyan, mga ibang tao dyan. Ngayon, sasablay kayo, tuturo nyo maisog. Tuturo nyo si Atty. Vic. Di ba? Instead na ang hanapin nyo dyan si Atty. Vic, bakit di nyo tawagan si Bato dyan? Bakit di nyo tawagan si ano dyan, si Bongo? Oh. Bakit hindi nyo tawagan yung mga sino-sinong politiko dyan na sa palagay ninyo dapat nandyan dahil Duterte supporter? Eh bakit si Atty. Vic? Eh wala nga kaming command na magpunta dyan eh. Bakit kami pupunta dyan? Anong gusto nyo? Lalong mapahamak ang mga Duterte? Hindi ganoon mga kababayang maisog. Lawakan nyo yung utak ninyo. Ako, saludo sa lahat na nagpunta dyan sa EDSA. Pag nag-fail yan, masakit din sa akin yun, personally. Bakit? Eh, sumisigaw kayo ng Duterte dyan, tapos mag-fail yan. Sino mapapahiya dyan? Kayo ba? Hindi. Ang mapapahiya dyan, Duterte. Of course, pasasalamatan kayo ni BP Inday. Kasi nakikita niya, sinusuportahan niyo ang Duterte. Of course. Pero guys, you don't really understand kung ano yung nararamdaman pag yan sumablay. Hindi pa tayo hinog. Yung uprising, sinabi ni Tatay Digong, pinapanood ko sa inyo, hindi niya suportado ang uprising. Take ownership. Huwag kayong magturo. Lalo na yung mga vlogger dyan. Sasabihin nyo, aalis kayo. Eh, di malis kayo. Hindi naman kayo pinilit na magpunta rito. Kayo ang nagpapagulo, hindi ang hakbang na maisog. Kayo ang nagpapagulo, hindi si Atty. Vic Rodriguez. Kayo, Jing Paras, Ado Paglinawan, ka Eric Celis. Kayo ang nagpapagulo. Ngayon, nasa inyo yan. Pwede kayong mag-unsub sa akin. Anong problema yan? Basta ako, magpapatuloy ako sa pagpapahayag, pagbibigay ng update kung ano nangyayari sa hakbang na maisog, pagbibigay ng mga komento at pagpapahayag no, na dapat mamulat ang taong bayan sa bangag na administrasyon na ito, sa kawalang hiyaan ng Kongreso, sa mga ninanakaw na pondo. But I'm taking this personally. Kung sasablay man yung ginawa nyo dyan sa EDSA, huwag kayong magturo. Ariin nyo yan. Take the ownership of it. Yakapin ninyo kung saan kayo nagkamali. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, nagturo kayo ng turo, eh mga duwag ang mga organizer dyan. Ganun lang kasimple. Hindi nyo kami kinonsulta dyan. In fact, nagsabi ako sa'yo, no? Baka daw po pwede sumama kayo sa meeting ng NCR mapag-usapan. Inisnab mo yung sinabi ko. Hindi mo ako binalikan. Now, sasablay yung rally ninyo dyan. Yung EDSA ninyo, tuturo nyo maisog. Unfair. Kaya ako lumabas ngayon, nagsalita. Unfair yan. Yung mga nagsasabi dito, no, hindi ko muna binabasa,
No, bahala kayong mag-analyze kung mali ba yung sinasabi ko o tama. Wala akong pakialam sa komento ninyo. Pero hindi hakbang na maisog ang nagwawatak-watak sa mga Duterte supporter. Ang nagpapawatak-watak sa mga Duterte supporter, yung mga nagpapanggap na Duterte supporter, pero sinisiraan ng PDP laban, sinisiraan si Baste, sinisiraan si Tatay Digong, at sinisiraan na hakbang na maisog. Sino yan? Jing Paras, Ado Paglinawan, ka Eric Celis. Gusto niyo ng all-out war? Eh baka mamaya, meron ko palabas dito ng mga ebidensya namin. Yan ang mahirap eh. Hindi kumikibo ang hakbang na maisog. Magalit po ang gustong magalit sa akin. We are in democratic country. Bahala kayo. Pero hindi ko matake kasi I am part of the hakbang na maisog. That's why I'm taking ownership. Kahit hindi po ako inuutusan. I'm taking ownership. Huwag niyong bababuhin ang hakbang na maisog. Dahil ito is a noble movement to call for a good governance ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. All the commands are coming from them, hindi kung kani-kanino. In-encourage nga kayo sumama dito eh. Ayaw nyo eh. Why? Hindi natin alam mga dahilan nyo. Baka kumikita kayo. Pero dito, maniwala kayo sa amin, wala kaming pondo rito. Ito lang recently may mga kababayan tayo dito, nagsesend sa akin. Nagbibigay sa akin sa GCash ko. O alam na mga taga-veterans, dyan napupunta yan. Yung mga tubig dyan, pamasahin nila, pagkain nila, pinaghati-hatihan namin. Now, ang lakas ng loob nyo, hanapin na hakbang na maisog. Ang lakas ng loob nyo, i-call out si Atty. Vic Rodriguez. Eh, hindi naman nakaupo yan, hindi naman incumbent yan. Ano magagawa niyan? Alam nyo rin na kumawala doon sa kabilang bakod dyan. Ano magagawa niyan? Bakit hindi nyo tawagan, no, sina Bato? Papuntahin nyo dyan sa EDSA. Si Bongo, papuntahin nyo dyan sa EDSA. At kung sino-sino pa. Dahil may mga kapangyarihan yan, incumbent po yung mga yan. Eh, yung Vice President nga natin hindi nyo mapatungtong dyan Why? Kasi pwedeng maging grounds yan for sedition and rebellion. Kasi incumbent Vice President of the Philippines yan. Ganun pa man, pinasalamatan ang lahat ng nagpakita ng suporta sa mga Duterte. So again, yung mga nag-organize po dyan, kung ano man po yung mangyayari dyan, i-take ownership nyo yan. Kayo yan Hindi naman hakbang na maisog yan. Kayo po yan. Eh kung magagalit kayo sa akin, wala naman ako magagawa dyan. Dahil unang-una, hindi naman po ako magsasalita. Hindi ako magla-live ngayon dito nang hindi nyo kinall out yung hakbang na maisog na para bagang nasan kayo? Asan kayo? Akala ko ba matapang kayo? Akala ko ba maisog kayo? I-call out nyo yan. Kayo yan Kasi sa hakbang na maisog, lahat po ng galaw namin dito, lahat ng activities namin, amin yun. We take ownership to that. Kahit na sumablay yan, magtagumpay yan, we take ownership to that. Why? Because our aim, taong bayan ang manalo. By pushing the demands to call for good governance. Huwag na tayo maglokohan. Huwag na tayo maglokohan. Okay lang po, kahit na mawalan ako ng subscriber, okay lang. Hindi po kasi ako katulad ng iba dyan. Sa totoo lang, masaktan kayo, masaktan yung mga sinasabing DDS vlogger. Content lang talaga ang gusto nyo. Kasi kung hindi lang content ang gusto nyo, dapat susunod kayo. Content lang kayo Tuntua kayo sa mga nagpapalipad, nagpapakulay, nagpapagcash. Tangina, huwag na tayo maglukuhan dito. Huwag yung lukuhin ng mga OFW. Huwag yung lukuhin. Huwag yung paglaruan yung mga damdamin ng mga kababayan natin. I-guide natin ng tama. Sinabi na nga, hindi EDSA ang solusyon. Ang kukunat pa ninyo.
Baka mamaya sabihin ko sa inyo dito kung sino yung taong gustong-gusto ng people power eh. Kaya po yung mga tanga, hindi kayo Duterte supporter. Hindi natin binabanatan yung mga nagpunta dyan ng mga personalidad na nagbigay ng pahayag, nagbigay ng pagsuporta dyan sa EDSA. Hindi yun ang punto natin dito. Hindi yun ang punto. Kasi even me, gusto ko magpunta dyan, gusto ko magsalita dyan. But hindi ako nagpunta. Why? Walang command eh. Ang isang pagkilos, kailanman, hindi magiging matagumpay yan pag ang mga tao eh hindi marunong makinig. Papahamak nyo yung taong bayan dyan. Papahamak nyo. Kaya tamaan po yung tatamaan dito. Kasi ang lahat ng bumabanat sa hakbang na maisog, hakbang na maisog, no? Hindi po Duterte supporter yan. Dahil hakbang na maisog, pinamunuan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi kayo totoong Duterte supporter. Hanggang ngayon, buhay na buhay, yung gusto ng mga ibang grupo na hatiin ang mga Duterte supporter para mawalan tayo ng puwersa. Ayan, nangyayari na. Katulad nito, si Berting Pinoy. No, isa rin tanga. Eh, abulis niyo ngayon, maisog, walang kwenta. Kaya hindi nakaisa sa EDSA. Eh, di sabihin mo kay Tatay Digong, siya mismo magsabi, abulis ko na hakbang na maisog, tanga ka. Ba't nyo kami tuturuan na kami mag-abulis? Eh, di si Tatay Digong ang mag-abulis. Si Tatay Digong ang magsara na hakbang na maisog. Siya naman yung nagbukas nito. Diba? So again, saludo ako sa mga kababayan natin na nandyan sa EDSA, nakikisimpatya, nananawagan. Kung ano man po yung mangyari dyan, eh wala naman tayong sisihan. At yung mga nag-organizer niyan, lumantad kayo. Take ownership. Huwag niyong ituro si Vic Rodriguez. Huwag niyong ituro ang hakbang na maisog. Wala kaming kinalaman dyan. Si Tatay Digong mismo nagsabi, ayaw niya niyan. Wala siyang kinalaman dyan. Sino pa ang gusto niyo marinig? Kung hindi niyo pakikinggan yung mga sinasabi ni Tatay Digong, wag na ako. Yung sinabi na lang, panuurin na lang ninyo. Panuurin ninyo 6 na oras yun. Kung hindi nyo kayang makinig sa mga Duterte, anong pinagkaiba ninyo sa Tuwad Committee? Na ang gusto lang sagot, yes or no. Wala kayong pinagkaiba. Again, yung mga organic na nagpunta dyan sa Ludo, pinakita nyo na gusto nyo talagang patalsikin tong bangag na to. Kung ano't ano man mangyari dyan, yung nag-organize niyan, take ownership, huwag ka magturo. Sinabihan na nga kayo makipag-meeting kayo sa NCR muna eh. Inistab ninyo eh. Why? Siguro dahil gusto nyo, ma-recognize kayo ng tao. Siguro lang. Mga kababayang maisog, ang paglaban sa bayan, ang pag-aalay ng dugo at pag-aalay, no, ng oras, panahon para sa bayan, hindi po dapat ano yan. Hindi dapat ipagmalaki yan. Dapat, kaya mo ginagawa yan dahil nandito sa puso mo. Kaya mga kababayang maisog, kung ano man po yung magiging komento ng mga ibang vlogger dito, so sinabi ko na to at yung mga organizer dyan, okay na ako dun. Ang sa akin lang, maging makatarungan din kayo sa mga sarili ninyo, lalo na sa mga OFW na nagpapadala sa inyo. Kinakawawa nyo yung tao eh. Kinakawawa nyo yung mga tao. Binibigyan nyo ng false hope. Ano nangyari ngayon dyan? May nangyari ba? Binibigyan nyo ng false hope yung mga OFW. Diba? Kailangan po natin sa isang matagumpay na pagkilos, number 1, connection.
Number 2, logistics. Number 3, warm bodies. At number 4, good management. Nakita nyo ba yan? Wala. Tapos hihingi kayo. Mananawagan tayo, OFW, sumuporta kayo. Putang inang yan. Kung merong susuporta sa ikakatagumpay ng People's Power, ito din dapat yung nakita nating sumusuporta ng People Power 1. Sino po ang mga sumuporta dyan? Oligarko, San Miguel, komunista, teroristang grupo, mga mayayaman, mga kronis. Sila yung sumuporta dyan. Eh, yung mga OFW, putya, magkano lang sahod yan? Kaya nga, sabi ni Tatay Digong, sino pupunta dyan? Tayong dalawa lang? Ang mga Duterte matalinghaga magsalita. No? Kaya yung mga kinukuha, yung literal na sinasabi ng mga Duterte, at umaaksyon kayo, eh, hindi kayo Duterte supporter. Bakit? Hindi kayo marunong hindi kayo marunong magbasa ng mga sinasabi ng mga Duterte. Matalinghaga magsalita yung mga yan. So mga kababayan, hanggang dito muna po tayo. Pasensya na po kayo. No? Mamaya po nasa Angeles City, Pampanga po kami para sa isang leaders forum. Ewan ko kung makapag-cover ako doon. Pero yan lang po ang mensahe gusto ko iparating. Take ownership. Once you organize, no, pagka sinimulan nyo ang hakbang, panindigan nyo yan. Dapat alam nyo yan. Na kung yan, magpipil man yan, may plan B kayo. At higit sa lahat, pagka kayo yung nag-organize niyan, no, at magpipil kayo, wag na wag kayong magtuturo. Wag na wag kayong magtuturo, tapos ituturo ninyo hakbang na maisog. Anong kinalaman namin dyan? Sinabi ko na nga na matanda lang kayo sa Liwasang Bonifacio. Yan at tinuloy nyo yan eh. Tapos ngayon palalabasin nyo, bakit sa Liwasang Bonifacio nasa EDSA kami? Mga tanga. Sinabi ko na nga dyan sa mga ibang organizer ninyo na meron po kami sa 30 sa Liwasang Bonifacio. Bakit hindi mo na po kayo sumama dito para mapagplanuhan natin? Eh, ayaw nyo eh. O yan. Ganun pa man, I was caught in between. Nanawagan ako, yung mga gusto magpunta ng EDSA, support kayo dyan. No? Hindi ko sinabihin yung mga tao, huwag pupunta dyan, hindi kami yan, hindi ganun. Nanawagan pa din ako to support them. Hindi sa mga organizer, to support yung mga organikong Pilipino na nagpupunta dyan. Ngayon, kung ayaw magpunta dyan, ano magagawa nyo? Pipilitin nyo yung tao. Eh wala talaga mangyayari sa gusto nating mangyari kapag ganyan tayo. Hindi tayo marunong makinig. Hindi tayo marunong makiisa sa direksyon. Isang direksyon. Isang direksyon. Ngayon, sablay yan. Oh, sino sisihin nyo? Maisog. Attorney Vic. Ang dami-dami yung issue. May kinuwang pera, 800,000. Napunta kay ganito, napunta kay ganyan. Putang ina. Wala naman kayong mapatunayan. Once again, mga kababayan, sinasabi sa ating Biblia, mag-ingat sa mga bulaang propeta. Hindi lahat ng sumisigaw ng Marcos pangag, hindi lahat ng sumisigaw Marcos resign, kasama natin sa hakbang na maisog. Magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay ang bansang maisog. Performance will start momentarily.